Daniel versus Alden. Si Daniel ay nag-donate para sa mga nasalanta ng Yolanda. Si Alden naman ay nag-volunteer maglinis ng mga basura. Si Daniel ay nagmula sa mga pamilya ng artista habang si Alden naman ay from nobody, zero scratch. Ang mahilig magplano at mag-usap sa kanyang mama na si DJ ay inappoint kasama si Catherine na maging mga ambassadors ng CyberSmile para labanan ang cyberbullying. At alam nyo ba na isa si Daniel sa mga nagbigay ng donations para gawin ang isang free concert sa Quezon City Memorial Circle noong November 7, 2014? Ito ay para tulungan ang mga pamilyang namatayan at nasalanta ng bagyong Yolanda. At dahil dito siya kasama ang kanyang mama ay binigyan ng special award. Ngunit sinabi nito na hindi natin parating dapat bigyan or kailangan nating mag-expect ng award o reward o parangal upang tumulong. Wika nito, kapag tumutulong ka, hindi mo naman kailangan ng award, di ba? Hindi naman yun ang mahalaga. Pero kapag binigyan ka, parang mas lalong sumasarap na tumulong, 'di ba? 'Yon yung panalo. Parang mas gusto ko parate pagbibiro na niya. Giit niya, hangga't meron akong may tutulong gagawin ko. Tumira rin kasi ako ng 1 taon sa Tacloban. Nag-aral ako doon ng grade 4. So, yung 1 taon, matagal din yon. Talagang naramdaman ko yung pagsalanta ng bagyong yon, nakakalungkot. At sa parehong buwan ay lumahok ulit si DJ sa ibang charity event, gaya ng star-studded basketball exhibition na Hoops for Hope, na isang charity game sa court ng Mall of Asia Arena noong November 16, 2014. Ang charity game ay naglalayong matulungan naman ang mga kabataan ng World Vision Philippines and the Child House Foundation. At nitong December 2023 lang, kasama ang kanyang kapatid na sina Carmela at Maggie, ay nagkaroon sila ng quality time kasama ang mga orphans at mga batang may cancer sa isang Christmas event na inorganisa ng House of Treasures. Ang video ng charity work na ito ay pinost ng Star Magic official Instagram account na may caption na "A heartwarming Christmas surprise from the Supreme Idol and Sibs." Ang dating nag-almusal ng noodles at hindi nakakasama sa field trips noon naman si Alden, noong 2014 ay naging ambassador ng Habitat for Humanity Philippines. Kaugnay nito, noong January 2015 ay nagdiwang siya ng kanyang birthday bilang volunteer sa paglilinis ng mga debris sa Payatas, Quezon City. Noong February 2016, another birthday celebration ay binisita niya ang mga ETA or ETA community sa Tarlac bilang outreach program. At noong bagyong Yolanda ay naging parte siya ng paghatid ng relief efforts at goods initiated by GMA Network doon. Ginawa rin siyang Boardwalks Ambassador for Young Emerging Socialpreneurs or YES noong September 2015. Ang kampanyang ito ay nakafocus sa pag-encourage sa mga students na kumita ng pera habang sila ay nag-aaral. Ang puro utang noon ay naging bahagi ng Eat Bulaga sa Tamang Panahon concert noong December 24, 2015 sa Philippine Arena na naka-raise ng 14 million pesos at ginamit iyon para sa Aldab Library Project. Kabilang siya sa mga charity events para sa mga kabataang may malalang sakit. Kaugnay nito, nagkaroon siya ng concert entitled For the Love of Mama noong November 23, 2015 sa Mall of Asia Arena. At ang kita ay ginamit sa pagpapatayo ng building ng Kristong Hari Parish Church sa Quezon City. Noong April 3, 2016 naman ay nag-join sa concert kasama ang ibang artists sa isang worship concert entitled One Walker Worship Concert sa Mall of Asia Arena. At ang proceeds ng concert ay binigay sa Anawi Malay Missions Foundation Incorporated. Ang 31-year-old actor ay piniling ambassador ng Bida Solusyon, isang informative campaign na binuo ng Department of Health patungkol lahat sa pagsugpo ng pagkalat pa ng COVID-19. Ambassador rin siya for the Philippines of End Tuberculosis na isang campaign formed by the USAID or United States Agency for International Development. Maliban dito, ang sensational actor ay may pinatayong sariling foundation na tinawag niyang AR Foundation Incorporated na isang organization na naglalayong pag-aralin ang mga kabataang may hirap ngunit deserving makapagtapos ng pag-aaral. At isa sa mga naging main actions niya ay nagkaroon siya ng docu-concert noong January 2022 na may title na Forward, Meet Richard Fulkerson Jr. At napunta lahat ng proceeds sa parents ng mga scholars nito. Ang namatayan ng nanay nung magka-college siya ay may 12 scholars na sa AR Foundation at 2 na ang nakapagtapos.
Nais pa niyang dagdagan kaya nagsisipag rin siya sa pagtatrabaho. Masaya nitong in-announce na hanggang 2025 ang budget nila for the scholars, pero kung kailangan pang i-extend ay gagawin nila hanggang makagraduate ang mga ito. Ilan sa mga scholars ni Alden ay na-feature na rin sa KMJS. Isa na rito ang person with disability simula pagkabata na si Nino Dayon na naging top 5 sa klase. Si Adi with special needs, at sa KMJS segment ay napaiyak ang multimedia star dahil sabi niya fulfilling para sa kanya ang pagtulong lalo na sa pagpapaaral ng mga kabataang dati siya mismo ay hirap magkaroon. Well, gano'n ba kami katagal? 9 months? 10 months? Ganon. So, syempre, masaya naman. At, gano'n naman ang projects talaga. Talagang simula at tapos. And kami, naging masaya naman kami sa nagawa namin sa Lalunan Sangre. Meron lang kami syempre sana mas napaganda pa natin. Nabigyan lang ng konti pang oras. I think babawi na lang kami siguro sa next movie namin ni Catherine. And sana na-appreciate din naman nila ang effort namin. Niya magbabakasyon ka. May US tour pa. May US tour. Talaga na. So parang show, tapos yung may konting break, sasabayan namin yan sa Holy Week. Tapos pag uwi, meron kaming 2 weeks pa. So kung magbe-beach man, kung saan man, yun. So may mga pupuntahan. Sana mangyari. Gagawin yung Marawi, parang isa kaya sa gustong makuha sa pelikulang yun. Sure, Oo nga. Wala, hindi pa rin yung final. Talagang ano pa lang yan, usap pa lang namin. Why not? Ako, Maganda yung story. syempre naman. Malikit-kit Ang mo. mga story ang dapat nating gampanan at syempre dapat nating ipakita sa mga tao ang malaman nila kung anong ginagawa ng mga sundalo natin. Diba? Okay. Maraming salamat. Thank you. Thank you! Bago ang cast. So, ang sure lang po dun sa role dun sa brainstorming namin was yung role ko po. As yung lead po ng film. Then eventually, parang syempre in courtesy naman po with Viva and also GMA, we asked lists of actors na kung pwedeng sino po yung mag-star in dun sa film. And then, of all the pinagpilian po, parang the team agreed po na I think we should give Heaven a chance for this film. And true enough po, nung natapos namin yung film, iba rin yung grit niya when it comes to acting eh. May dating at saka she knows what she's doing. Nung present ko po yung concept sa kanya, the next day, nagulat ako na nung nag-schedule pa lang po kami ng immersion sa QC Hall of Justice, biglang nagkaroon siya ng personal niyang immersion sa San Juan Hall of Justice naman. So I mean, yung ganun class, we need actors like that po kasi yung talagang pinagtutuunan ng pansin yung proyekto at saka hindi lang tinatrato to as fly-by-night projects. So, yes po. Alden, daw muna, kamusta yung experience kahapon Ay, sa parada? nakakamiss Tito Lords. Yes, nakakamiss mabilad sa araw, pagpawisan, ganyan. Tapos, hindi, parang ako po, yun yung talagang dapat lagi natin ginagawa as public figures po, namin po, mga artista, na ilapit talaga yung sarili namin sa mga supporters and fans. Kasi, mere presence lang talaga po, okay na sa kanila. So, parang, na-miss ko yun. Tapos, talagang kahit inabot po kami ng halos 4 hours na binaybay po namin yung Kamanava, sulit naman po kasi, I mean, kahit super init. Basta, sunblock na lang yun, dito doon. Wala nang ano-ano yun. Kahit naluto yung buhok, okay lang. Worth it. Nagkasama ba kayo ni Sharon na possible na collab? Parang may sinusulat na nga, Tito Gorg, si Right Up. Si Tita Mel din po eh, pero surprise po yan. Pero for sure meron po yan after this film. Alden. Sana po, payag po na si mga boss mayor natin na co-produce na po ako. Sama na po ako dun sa next film. So ikaw pala ng easier sa Hindi ko sure kung natanong na ha, kasi may lumabas na may pumipirata raw sa'yo na malaking kumpanya. Okay po, wala pong ganun. Well, siguro talaga minsan pag... Wala po. Wala po talaga. mo lang daw. Loyal po tayo sa GMA until the last day. Okay, so wala. And Sparkle.
Yung nanliligaw ka raw kay ano. Ito doon naman. Kaya nga, di ba? Diba? Ayan, ano? Hindi, wala. No. Gusto itanong pa nababasa. Hindi, ko yun sa nga po Facebook kasi, eh. well, sagutin ko na rin po yan. Wala pong katotohanan yun. Hindi po siya totoo. Sikat. Kasi lumalabas siya, Parang kami na nagkaintindihan parang dalawa. ginagawa na naman ako ng issue para Kaya nga, mapunta sa akin bilis, yung diba? blame, di ba? Parang nahimik ako. So, ngayon po, wala pong ganun. Hindi po yung totoo. And I know my place in the industry and hindi po ako nakikisawsaw sa issue ng kung sino-sino man. Pero as a friend ba, nag-reach out ka sa kanya to console her? Parang hindi ko pa po nagawa. Pero kasi syempre, I mean, that's her personal eh. And nung ginagawa po namin yung Hello, Love, Goodbye, parang yun din yung respect ko na anything that has to do with that angle, yung sa kanila ni Daniel, hindi ko po ako nakikialam. So I keep that oath po and para hindi na lang din po talaga tayo masyadong maraming hindi ko na po nai-involve yung sarili ko with this issue. Kasi malaki na po siya as it is. Alden, nung Alden Coco na nababasa na. Yes. May sisingit ba yun? Yes po. Baka po next year, MMFF po next year. Baka po. Pero yes, kasi yun nga po, since 5 breakups po, all of a sudden talaga yung connection ko with Julia and Coco, parang bigla lang siyang dumating eh. Nagulat ako, sinasabi ni Jules na, sabi ko, Jules, nagugulat ako kay Boss Coco kasi parang ang tagal na niya akong kilala kapag nag-uusap kami. As in, talagang yung mga payo na binibigay niya sa akin, of course, when it comes to producing and directing and acting at the same time, very guided since pinagdaanan na niya. Tapos parang na-bring up into the table lang po na sabi ko, boss ko, sana, kasi gusto niya po na magkaroon kami ng project together. Sabi ko, sige boss, ano na lang natin yan? I-MMFF na lang natin yan next year. Game daw siya, sabi niya. So, Hindi ko ba ayaw mo mag-guest sa Itbulaga? Hindi po. Kasi nahanap ko sa E18, nag-promote sa hindi po, hindi po. Pero yung sa Itbulaga, in-expect nila na sana mag-promote ka raw doon. Saan Mga po? kaibigan mo naman yung mga host doon. Joey De Leon? Sa Itbulaga po sa TV5. Welcome ka daw sa Hindi, AAT. saan? Ay, ano ba, Gorgie? Makakalito po kasi dalawa eh. Sorry. Hindi yung E18 sa TV5, hinahanap ka. Pero yung sa Itbulaga talaga sa GMA, na parang ang sabi din nila, parang mga friends mo naman yung mga host doon. Opo naman, Bakit hindi ka raw mag-promote doon? Hindi, yun nga po. Parang yun nga rin po yung sinabi ko before bago pa lang po nangyari yung sa Itbulaga na paglipat sa TV5, di ba na if I have to do promos with all of the shows, syempre I will not deprive the project that I'm working with the opportunity to promote it to different shows po, especially mga noontime shows natin. Pero right now po kasi parang wala pong sked na napag-agrihan regarding sa guesting. Kasi ang gusto nga po is dalawa po kami ni Miss Sharon lagi na mag-guest. Doon nga lang din po sa TV5. Given na po yun. Apo, given na po siya eh. So ako po naghihintay lang naman ng permission. Pero may relationship with the Dabar Cats po ng Itbulaga po sa kila Tito Vic and Joey still there. And the respect is still there po. Hindi po nawawala. So magpo-promote ka sa Bulaga, kina Paolo, kina Beto. Pag ano po, inaayos lang po yata yung schedule. Eventually po, matutuloy din po yan. Yes po. Yes po. Yes, Tita Rose, of course. Sinabi mo naman yun. Opo, parang that is I always mean well po sa mga ginagawa ko naman sa buhay ko. Hindi po ako para mang-apak or tarnish ng relationship po na nagkaroon ako sa mga nakatrabaho ko po before, most especially Itbulaga na ang laki ng natulong po sa akin talaga. Nagkaroon ba ng offer na maging isa ka sa Sa ng Itbulaga, ng cake? Wala pong ganung offer. Okay. So kung sakaling may mag-push, is it possible na tanggapin mo? Or dahil sa respeto sa TV shade, magde-decline ka na? No po, hindi ko po siya tatanggapin. Tama na naman. Yes po. Yes po. Merry Christmas. Merry Christmas Tito Don. Unang araw naman, ano Yes. na yung preparation? So, yun nga, pulang araw coming soon. Year break mo sa paggawa ng soap. Oh, wow, 1 year din eh, no? Puro pelikula nga tayo, no? Hindi, well, nakakamiss din. At kasi parang, ano ko yun, nakasanayan ko yun na yearly, meron tayo nun. Pero, Nangin ko na ready lang, ako. Work na. Alden, question ko lang, naging intentional ba na parang you have more control na sa projects mo? Yun talaga yung career mo na mas, Yun nga po eh, parang right now, since
parang before, di ba, maintindihan naman din po ako siguro ng nakakarami dito na syempre as you grow older, you learn things and you develop certain specific skill sets and discernments na alam mo na kung ano yung mas angkop sa'yo. Parang right now, now I'm at that point of my career na nandun na ako sa self-preservation stage. So, it's not really full control but more of collaboration. Na how can we make it better, paano natin magagawa ng maayos yung story, na win-win pareho. As an artist, anong feeling mo nun? Parang is it liberating ba? It's or- liberating, it's empowering. Oo. I hope na marami ring actors and artists na ma-encourage sa ganito na maging involved sila. Kesa ako kasi I'll have to admit at first, nung pumasok ako, syempre dahil galing po ako, lumaki po ako sa hirap, nandun ako sa pera ng showbiz. Pero as I go along, on the 3rd year, 4th, 5th year, doon ko natutunan i-value na, tas na in love na ako ng todo, and right now nasa stage na rin ako na parang pagbalik sa industriya. Parang kung itong party natin is my way of giving thanks to people who have helped me in my career naman. Pati sa Mobile Fund. More fun. Ano ba yung turning point ang nagkaroon ng depression ito? Nag-start na, naging active ka. Actually, sabi parang kailangan ko siyang pinagdasal ko kasi na alam niyo po minsan may mga dasal tayo minsan hindi pinapakinggan. It's meant to happen Yung mga nababasa ko po sa daily devotional ko na bibigay talaga ni Lord yan sa'yo. Kasi kailangan mo siyang pagdaanan and you need to learn something from that hardship. Kaya kahit anong dasal mo minsan hindi siya umaalis. Pagod ka na to the point na parang lahat ayaw mo nang wala po akong gana sa lahat ng bagay nun during the first 3 months. Pero ngayon nga po, after that, dun bumuka yung realization, dun naging mas full circle yung experience na kaya ko pala naranasan to. Is para mas ma-appreciate ko kung ano yung mga dumadating po sa akin ngayon. Alden, last question. Ako last question. Yes. And may balita ngayon na may mag-post kasi siya tungkol sa breakup issue, ganyan. Naramdaman mo ba na may pinagdadaanan si Megastar? Hindi niya po pinapakita sa akin yun, Miss Janice. Pero during the filming, may mga kanakwento siya po sa akin na confidential na syempre hindi ko naman po masasabi sa ating lahat yon. But parang ito pong huli, hindi kasi rin ako masyado sa social media kaya hindi ko pa nakikita, but I didn't know na may ganun pala. Pero hindi ko po nahalata kahit kahapon sa parade. Sumama lang talaga yung pakiramdam niya because mainitin po kasi si Mama si Miss Sharon so pawisin din po siya at the same time. So sobra po, 4 hours kaming nakabilad. So kaya hindi na po siya nakasama dun sa on stage namin. Alden, last question na lang. To end 2023, anong nilulook forward mo sa 2024? Ay, maganda yan. Magandang yan. Opo. Yan ang pinaka. Pang-end ko yan, no? Ang mas magkaroon po ako ng opportunity makatrabaho yung mga taga-ibang stasyon. More to go beyond the walls of GMA na right now na ganun naman na po yung nangyayari. At saka po at the same time, nilulook forward ko po yung next natin para tuhog, di ba? Next Christmas party ko for the first. Kasi katay-katay siya, parang yung last year, yung last natin, biglang nag-pandemic na. Tapos ang tagal na ulit bago. So yun ang mas nilulook forward ko, tita. Anong masasabi niya sa video na to mga sombreros? Comment na po. God bless!